Okay, another reaction video na naman tayo. Sabi niya, payo ko sa mga kabataan, lalo sa mga kababaihan. Please lang, kung pipili kayo ng mapapangasawa, siguraduhin ninyo kaya kayong buhayin. Kapag ang lalaki walang mai-provide yan, apektado lahat. Well-being nyo, pati ang mga magiging anak nyo. Kung di maayos ang provider ng pamilya, masisira din yung pamilya mo. Matuto sa pagkakamali ng iba. Totoong-totoo yung sinabi niya. Kaya yan din yung talagang one of my biggest fear din noon nung bago pa lamang akong, alam mo yun, yung susubok sa relasyon. Pagkatapos ng pangit na relasyon, grabe. My worries was like, paano kaya kung hindi nito tanggapin yung anak ko? Paano naman yung anak ko? Paano ko papiliin ito na, ang anak mo or ikaw? Aba, syempre, hindi ko, yun yung talagang takot ko sa sarili ko. Sabi ko, ayoko na dumating ang panahon na kailangan ko mamili between sa lalaki or sa anak ko. Syempre, anak ko ang pipiliin ko. Kasi, anak ko yan. Syempre, akong kakampi ng anak ko habang, hanggat bata pa siya, hanggat kailangan pa niya ako. O kahit nga ngayon na adult na ang anak ko, is pakiramdam ko, gusto ko, andyan pa rin ako sa buhay niya, kakampi pa rin niya. Yun. Pero, sabi ko nga, lalo na kapag bata pa, ang bata, syempre, wala pa yung kakayahan para protektahan ang sarili niya. Kaya mga magulang ang magiging protector nila. Tayong mga magulang ang pinakang sasandalan nila sa mga panahon ng pangangailangan nila. Yes. Parang ano yan ang tawag dito? Obligation na rin kasi bata pa yung anak mo. Yes. Pero sabi ko nga, kasama din sa pagmamahal yan natin sa anak natin. Anyways, yun nga, pipiliin nyo, tama talaga yung sinabi niya, pipiliin nyo na dapat ang lalaki is good provider. Kasi, totoo na affected ang well-being mo noon. Kapag ang nakuha mong lalaki ay hindi good provider, totoo yan. Dahil ikaw ang magsasuffer. Kaya dapat talaga alamin mo muna kung si lalaki ay good provider, maging good provider sa inyo. Makikita nyo yan sa unang pagsasama ninyo or kahit pag nagde-date pa lang kayo. Kung nag-date na kayo, okay, sa date nyo pa lamang sa Jollibee na nga lang kayo kumain, hindi ka pa mailibre, diba? Diyos ko. Tapos ikaw pa ang nagbayad ng Jollibee. Tapos nagmotel kayo, no? Ikaw pa rin ang nagbayad ng motel. One of the sign na yan, okay? Tapos, hindi ka talaga binibigyan, hindi na nagpakita sa iyo. Tapos, itinatanggi pa yung anak mo na hindi sa kanya yun. Yun ay one of the sign na yan, okay? Na, ang papasukin mo ay disaster. Yes, kaguluhan ng tahimik mong buhay. Kung ang buhay mo noon ay tahimik, tapos biglang pinasok mo yung buhay mo dyan sa lalaking yan, magiging magulo. Kaya talagang pipiliin mong maigi, okay? Tapos, yung pinag-aalala ko pa, sabi ko noon, paano kung ito ay, halimbawa ay nananakit ng bata, saktan ito ang anak ko, Diyos ko, hindi ko magagawa. Unless, discipline ang ugali ng anak ko, may paggabarumbado, bastos, okay lang parang tapikin, paluin, ganyan, or pagsabihan. Pero yung parang itama, i-correct, okay lang. Pero yung talagang wala namang ginagawang masama, ayos ko. Talagang doon kami hindi magkakasundo. Talagang pag ang anak kong sinaktan, tapos wala namang basihan para saktan ng anak ko, doon talaga kami hindi magkakasundo. Yun. Kaya talagang sabi ko, hiniling ko talaga noon na sabi ko, kung ako yung makakakuha uli ng lalaking mamahalin, gusto ko yung lalaking tanggap ako, tanggap ang anak ko. Yung tuturin niyang anak din ang anak ko. Kung mahal niya ako, mamahalin niya din ang anak ko. Kung mahal niya ako or yung bagang parang tanggap na niya na ako ay nakasama ang anak ko sa buhay niya. Okay? Yun. Ito yung mga babae, huwag tayo pipili ng lalaki na sabihin sa iyo, may anak ka? Hindi po pwede. Hindi tayo magkakaigi. Isa lang kailangan kong piliin. Ikaw lang. Hindi pwede ang anak mo. Hindi pwedeng kasama ang anak mo. Tapos kung kasama man, hindi pa rin napagplanuhan, hindi kayo nagplano tungkol sa mga anak ninyo, paano ang pag-aaral ng anak mo, ako hindi nagtatrabaho, wala akong trabaho, kailangan may mga ganyang pag-uusap, okay? Tatanungin mo si lalaki,
Ay, paano to? Hindi ako nagtatrabaho, wala akong trabaho. Paano ko masusustentuhan pag-aaral ng mga anak ko, di ba? Ang mga anak ko nag-aaral pa, maliliit pa yung mga anak ko. Kaya nga sinasabi ko din sa mga babae, kung maliliit pa ang mga anak ninyo at nag-aaral pa sila, tapos mahirap ang buhay, might as well, huwag ka na lang munang mag-asawa. Unahin mo yung mga anak mo, okay? Yung mga anak mo, iyong pagtapusin muna ng pag-aaral bago ka mag-asawa. Para hindi mahirap ang buhay. Dahil ganyan na mahirap ang buhay, mag-aasawa ka uli. Papasok ka sa buhay pag-aasawa, tapos hindi mo na alam kung anong mangyayari doon sa anak mo. Kawawa yung anak mo. Paano sila makakapag-aral? Isipin mo yung kinabukasan nila. Unless yung lalaking napili mo is very responsible, financially and emotionally are ready para buhayin din or pag-aralin din ng mga anak mo, di ba? Or sustentuhan din ng mga anak mo yung mula hanggang, at least man lang hanggang high school. Okay? Kung hindi mo kaya ng college, pero hanggat maaari, sabi ko sa inyo, kung kaya nyo pag-aralin ng mga anak ninyo ng college, pag-aralin ninyo para makalaban ng anak ninyo sa buhay, okay? One of the weapon na kailangang ihanda ng isang individual ay edukasyon, okay? Kung wala niyan ay napakahirap lumaban, and kung wala naman yan ay kailangan ay diskarte, pero kailangan tuturuan mo pa rin madiskarte ang anak mo kung hindi mo man pag-aralin, pero kailangan talaga pag-aralin, okay? Lalo na kung ikaw ay nandito sa batas na talagang mga bata ay protected ng bansang ito. Yes, ang mga bata dito ay protected hanggang sila ay tumuntong ng high school. Yes, hanggang sila ay nasa high school pa lamang. Hanggang di pa sila na-graduate ng high school, protected yan ng batas dito. Na kailangan ang bata ay pag-aaralin. Hindi pwedeng hindi mo pag-aaralin. Dahil may batas silang sinusunod na ang mga bata ay kailangan ay mag-aaral. Magtapos ng kahit man lang high school. Okay? Walang dahilan para hindi magtapos ng pag-aaral dahil mayroong school bus sa susundo sa mga bata. Kung sabihin mo na, wala maghahatid sundo sa anak ko. Ay, no problem. Merong free bus, school bus. Ihatid sundo ang bata. Ay, wala kaming makain. Walang pangkain ng anak ko. Walang trabaho. Wala din kaming trabaho ganyan. No problem. Mag-apply ka lamang sa school para mag-apply ng assistance. Anong tawag doon? Food assistance ba yun? Basta merong ganyan government assistance para matulungan ka. Ayan, pangkain ng anak mo. Bibigyan ka talaga ng mga kakainin ng bata or meron din sa school. Isa-sign up sa free meals, yung breakfast, lunch ba? I don't know kung may dinner. Parang wala kasi uwian na ng hapon So, lunch na lang. Yun. Tapos, ano pa? Pero yung mga project, sabi ko nga, merong assistance, government assistance. Pero bago ka naman makapasok sa government assistance, kailangan talaga mapatunayan muna na ikaw ay talagang poor. Ganon. So yun, sa Pilipinas naman ay hindi ganon kahigpit ang batas sa Pilipinas. Grabe nga marami nakakalusot. Kaya marami pa rin mga bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral dahil sa pinili ng mga magulang na unahin ang kanilang mga puso, unahin ang kanilang pagmamahal, pag-ibig, umibig muli, habang ang mga anak nila ay hindi pa nakakatayo sa kanilang mga sariling paa, at habang sila din mga ina or ama ay hindi pa nakakatayo sa kanilang mga sariling mga paa. Sila ay bago para lang ding nadidiscover sa mga sarili nila kung ano ang purpose ng buhay, parang ganun. So bago kayo mag-asawa, i-discover nyo muna sa sarili ninyo kung ano ang kailangan nyo sa buhay at kung anong meron sa buhay. Okay? I-discover nyo muna ang life. Parang ganun. Maranasan nyo muna. Madalas kong sinasabi, maranasan nyo muna na mag-budget. Ganyan. Mabuhay ng solo or habang nakatira kayo sa pamilya ninyo, i-experience muna. Halimbawa, nakatira kayo sa inyo. Nakita nyo nang ang hirap sa inyo, di ba? Medyo tulong-tulungan mo yung magulang mo kung ikaw ay nakakapagtrabaho na, matutulungan mo sila, makapagbigay-bigay ka man lamang ng halimbawa ay matulungan mo sila sa pambayad ng halimbawa yung kuryente, ganun, pabili ng pagkain, so mga ganun, tingnan mo yun, pag yun ay kaya mo, yun yung pinaka-best training mo around your house. Tingnan mo yun. Kapag ikaw ay nakapagbigay-bigay na, sobra-sobra na sa iyo, ay tama, pwede na ako mag-asawa. So yun, pag ganun. Tapos sabi ko nga, mahalaga na pipiliin nyo kung sino ang mapapangasawa nyo. Okay? Kung sino ang makakasama nyo sa habang buhay. Yung tao na magiging pundasyon ng inyong tahanan, ng inyong pamilya.
Sisiguraduhin niyo na ito ay maayos sa magulang. Maayos. Ikaw din, syempre, ikaw na pipili, ay siguraduhin mo rin na ikaw ay magiging maayos na magulang doon sa magiging mga anak ninyo. Kailangan ay responsable ka. Okay? Hindi pwedeng, hindi ko na iisipin, mag-aasawa na lang ako para may makasama ako. Kasi nakakalungkot mag-isa. Tapos wala ka pa palang pera, wala ka pang trabaho, wala ka rin makain, wala ka pa rin matitirhan. So, kanino ka titira? Titira ka sa lalaki. Yun si lalaki, wala ding patitirhan, wala pa ding bahay, wala pa ding ipon, wala pa ding trabaho. Nakaasa pa lang din sa mga magulang. So, anong gagawin ninyo? Ngayon, babalik kayo sa mga magulang nyo, pahihirapan nyo yung mga magulang nyo. Ikaw, babalik ka rin doon sa nanay nyo, pahirapan mo rin yung magulang mo. So, hindi kayo nakatulong. Okay? Hindi kayo nakatulong sa sitwasyon, lalo pang lumala ang sitwasyon. So, hindi dapat ganun. Make sure ko, ikaw ay sabi mo mag-aasawa ka, make sure yung papasuking asawa or mapapangasawa is kaya kang buhayin, okay? Kaya kang itaguyod ang mga anak ninyo, hindi yung nalaman mo na sa unang pagsasama pa lamang ninyo, unang mga taon pa lamang ninyo, napansin mo na si lalaki, ayoko na magtrabaho. Kasi ako, ang hirap-hirap nag-construction. Ang hirap-hirap buhat ang mga mabibigat na simento, ganyan. Ayoko na magtrabaho, kakapagod. Ayan na. Mas marami na yung pahinga niya kaysa sa trabaho. Sinong kawawa niyan? Ikaw wala ding trabaho. Ikaw naman, ayoko na rin magtrabaho. Ang hirap-hirap maging mami. Ang hirap-hirap maging nanay. Magtutungitan ako. Sigarilyo. Ayan, lalo na. Na-stress sa buhay. Siya pa yung may ganang ma-stress. So, lalo yung pinalala. Sino ngayon ang kawawa? Yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo, paano yung makakapag-aral? Paano yan kakain? Paano yan bibili ng mga kailangan nila, diba? So, kayo si mga magulang ay sumuko na sa buhay dahil hindi nyo na-discover na mahirap pala ang buhay. O, ayan. Pareho na kayong walang trabaho. Ngayon, paano kakainin ng mga bata? Paano sila makakapag-aral? So, yun dapat ay isipin ninyo bago kayo pumasok sa pag-aasawa. Okay, hanggang dito na lang. Sana po may natutunan kayo na bago kayo mag-asawa, piliing mabuti ang mapapangasawa ninyo. Okay, huwag go nang go. Kung mahirap ang sitwasyon, huwag mo nang mag-asawa. Unahin mo nang iangat ang sarili. Okay, bye.